Magandang umaga po. Samahan niyo po ko na basahin ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umaga. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Numbers chapter 30. Mga bilang, kabanata 30, ating pong babasahin ang buong kabanata. Verse 1. Nagsalita si Moises sa mga pinuno ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang ipinag-uutos ng Panginoon. Kapag ang isang lalaki ay namanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang panata, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang tutuparin ang ayon sa lahat ng lumabas sa kanyang bibig. Kapag ang isang babae naman ay namanata ng isang panata sa Panginoon at itinali ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang sumpa, samantalang nasa bahay ng kanyang ama sa kanyang pagkadalaga, at narinig ng kanyang ama ang kanyang panata at ang kanyang sumpa na doon ay itinali niya ang kanyang sarili, at ang kanyang ama ay walang sinabi sa kanya, lahat nga ng kanyang panata ay magkakabisa. At bawat panata na kanyang ipinanata sa kanyang sarili ay magkakabisa. Verse 5. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na narinig niya ito, alinman sa kanyang panata o pangako na kanyang ginawa ay hindi magkakabisa, at patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya ay may asawa at namanata o magbitiw sa kanyang labi ng anumang salita na hindi pinag-iisipan, na dooy itinali niya ang kanyang sarili at marinig ng kanyang asawa at walang sinabi sa kanya sa araw na marinig iyon, magkakabisa nga ang kanyang mga panata at pangako na dooy itinali niya ang kanyang sarili. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw na marinig iyon, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang panata at ang binitawang pangako ng kanyang mga labi na dooy itinali niya ang kanyang sarili, at patatawarin siya ng Panginoon. Ngunit anuwang panata ng isang babaeng balo o ng isang hiniwalayan ng asawa ay magkakabisa sa bawat bagay na do'y itinali niya ang kanyang sarili. Kung siya'y mamanata sa bahay ng kanyang asawa o kanyang itinali ang kanyang sarili sa isang pananagutan na kaakbay ng isang sumpa at narinig ng kanyang asawa at walang sinabi sa kanya at hindi siya sinaway, kung gayon ay magkakabisa ang lahat ng niyang panata at bawat pananagutan na kanyang itinali sa kanyang sarili ay magkakabisa. Ngunit kung ang mga iyon ay pawawalang bisa ng kanyang asawa sa araw na marinig, hindi magkakabisa ang anumang bagay na binitawan ng kanyang mga labi tungkol sa kanyang mga panata, tungkol sa itinali niya sa kanyang sarili, patatawarin siya ng Panginoon. Bawat panata o bawat pananagutan na pinagtibay ng sumpa na makapagpapahirap ng sarili ay magbibigyang bisa ng kanyang asawa o mapawawalang bisa ng kanyang asawa. Ngunit kung ang kanyang asawa ay walang sinabi sa kanya sa araw-araw, pinagtibay nga niya ang lahat niyang panata o ang lahat ng kanyang pananagutan, sapagkat hindi siya umimik ng araw na kanyang marinig ang mga ito. Ngunit kung kanyang pawawalang bisa ito pagkatapos ng kanyang marinig, tataglayin nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Last verse. Ito ang mga tuntunin na iniutos ng Panginoon kay Moises sa mag-asawa at sa mag-ama, samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama sa panahon ng kanyang kabataan. Atin pong tawagin ang ating buting pasto. Okay.
Okay, pwede naman ng ganitong microphone. Ah, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa hindi madaling aklat na ito, na aklat ng mga bilang o Book of Numbers. At ito'y pinamagatan nga natin ng ating pong long journey na God in the Wilderness. Nandito na po tayo sa Numbers chapter 30, binasa sa atin kanina ni Jester, at sana'y tulungan tayo ng Panginoon na maintindihan natin ang kanyang salita. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, ay inaasahan na magsisikap na maging tapat sa kanilang mga pangako at hindi maging tagapagsira ng kanilang pangako. Christians should strive to be promise keepers, not promise breakers. Nabubuhay tayo sa panahong ito na marami ay hindi na nagbibigay pahalaga sa mga ipinangako nila. Meron nga nagsabing isang well-known humorist na ang pangako daw at ang pagsasakatuparan nito ay parang tulad daw ng baby. Madali lang daw magkaroon ng baby. Madali lang mabuntis, no? Pero ang hirap ilabas yung baby doon sa tiyan ng nanay, no? Yung iba pa nga ay nasisisaryan pa. Parang ganyan. Parang ang pangako, madali lang sabihin, pero marami hindi nila ginagawa o mahirap nilang gawin. Sa Amerika, merong pag-aaral na 5% lang daw ng mga tao na butante o nasa populasyon ng bansang ito ang naniniwala sa mga pangako ng mga politiko. Ngayon, yan ang meron sa ating panahon ngayon. Mga promise breakers. And sadly, it becomes the norm. But God's people are not to be like that. Tayong mga tao ng Diyos, hindi dapat ganon. Tayo ang dapat magpakita ng pagiging tapat at pagsisikap sa pagtupad ng anumang ating ipinangako. Specifically, nang tayo ay nangako sa Panginoon, dapat tayong magsikap na ito ay isakatuparan at gawin. At hindi natin kinakailangan na sabihin pa yung mga salitang, "Pex man, mamatay ka man." No, tutuparin ko ang pangako. Hindi na natin kailangan sabihin, gawin natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Now, itong kabanata na binasa natin ngayon ay para bang kung iisipin natin, matapos nating pag-aralan ang mga kabanata na napakadaming regulasyon patungkol sa mga sakripisyo na gagawin ng bayang Israel sa kanilang pagsamba sa Diyos, no? Sakripisyo na may kinalaman sa pang-araw-araw, panglingguhan, buwanan at taunan, biglang may ipinasok dito na parang wala sa eksena, no? Parang kung titingnan natin, anticlimactic, ika nga, sa mga kasabihan ng mga tao. Parang wala to sa, sa flow, sapagkat biglang nagbigay ng panuntunan patungkol sa mga vows and oath, sa mga pangako o mga panata na dapat daw ginagawa ng isang ng karamihan dito, ang biniga dito, karamihan ay mga babae. Now, ang totoo, sa unang tingin, parang wala ngang relasyon. Pero alam nyo, mahalaga ito sapagkat ang panata at pangako ay bahagi ng pagsamba sa Diyos. Sa Reformed tradition, worship is seen as a time to renew our covenant with God. And the scripture often connects vows with covenant renewal. As you know, sa ating pong church, occasionally, binabasa natin yung ating tipan bilang isang miyembro ng iglesia. At ginagawa natin ito sa panahon ng ating pagsamba. Sapagkat pinapakita natin na nagpapahayag tayo ng ating seryosong commitment bilang mga kaanib ng iglesia. In a sense, worship itself is a vow to serve God. Which is why it should be treated with reverence. Ano mang pangako mo, panata mo, o panunumpa mo, ay gawin mo ito ng may paggalang at may commitment.
sapagkat ito'y ginagawa mo sa harapan ng Diyos. So it is a holy time to meet with the Holy God during worship. But it is also a form of pledge and commitment to Him. It is not a moment of frivolity and triviality. It is a moment where we express our commitment and at the same time, our worship to the Lord. So the message that I want to bring to you this morning is this. A vow is an act of worship to God, so Christians must take it seriously. Ang panata, pangako, o sumpa, o panunumpa, ay isang gawain ng pagsamba sa Diyos. Kaya tayo mga Christian, seryosohin natin ito. May dalawang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin sa pag-aaral natin sa kabanatang ito na binasa sa atin ni Jester. Una, tingnan natin the propriety of vows. Propriety means the importance, the validity, yan ang ibig sabihin ng propriety. And then secondly, tinawag ko po itong the parameters of vows o ang mga panuntunan pagdating sa larangan ng pagbibigay ng ating mga pangako. Now, before we delve into our passage this morning, let us first consider the difference between oath and vows. Meron bang pagkakaiba yung panata sa panunumpa? Meron. Lalo na sa larangang espiritual o sa Biblia. Pag sinabi nating panunumpa or oath, it is man's invocation of God, a promise of truthfulness. Ito ay pagtawag sa Diyos bilang saksi na yung iyong pangako ay totoo sa puso mo. Hindi ka nagloloko, hindi ka nagbibiro, hindi ito mababaw para sa iyo kasi tinatawag mo ang Diyos bilang saksi. No? So ito ay pagdedeklara at pagpapatibay ng iyong katapatan sa accuracy ng mga sinasabi mo. Ang common example nito ay yung ginagawa sa courtroom, 'di ba? Sa mga korte. 'Di ba merong oath na ginagawa, I solemnly swear to tell the truth and nothing but the truth, so help me God. 'Di ba? Ganun ang sinasabi. So, 'yan ang ginagawa. Tinatawag mo ang Diyos. No, kaya nga minsan nakapatong pa yung isang kamay doon sa Bible para maging saksi na yung sasabihin mo ay totoo at hindi kasinungalingan o gawa-gawa mo lang. At yung mga ini-elect, yung mga may posisyon sa gobyerno o mga inappoint sa mga public office, at yung mga, di ba, mga nakapasa sa mga board exam, sa mga bar exam, di ba, meron din silang mga oath-taking, kung tawagin, na yung doon ay ipinapakita nila o sumusumpa sila na magiging tapat sila doon sa propesyon na tinanggap nila at hindi nila ito gagamitin para sa anumang bagay na illegal o maanomalya. Sa Bible, meron ding example niyan. Si Apostle Paul, 2 beses na binanggit ni Paul yung salitang, God is my witness. Romans chapter 1, verses 9 to 10. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I mention you always in my prayers, asking that somehow by God's will I may now at last succeed in coming to you. Sinasabi niya sa mga taga-Roma, ang saksi ko ang Diyos. Tinatawag ko ang Diyos bilang saksi na lagi ko kayong pinagpipray. At ang totoo, gustong-gusto kong makarating dyan. Hindi ako nagbibiro. Hindi ito parang hangin lang ang aking pangako. Ang Diyos ang saksi ko. Ang sinasabi niya. 2 Corinthians chapter 1, verses 23 to 24. But I call to God to witness against me. It was to spare you that I refrained from coming again to Corinth, not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, for you stand firm in your faith. Sinasabi rin ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang Diyos ang saksi ko. At laban sa akin kung hindi ako totoo sa puso ko, kaya ayaw ko munang pumunta dyan
sa inyo sa pangalawang pagkakataon dahil alam ko, matibay na kayo sa pananampalataya na ninyo. Hindi ko na kinakailangan puntahan kayo dyan para pangaralan pa, o turuan pa, o paalalahanan pa. Yun ang sinasabi niya sapagkat pinatibay na kayo ng Panginoon. At nararamdaman ko yan at ang Diyos ang aking saksi. So yun po yung ought. No? Yung vows naman. Ang vow naman ay man's pledge to God or to man, a promise of obedience. So this is a solemn promise to some kind of behavior or to fulfill some duty or deed. So ito'y pangako na sa isang bagay na gagawin mo. No? Magiging tapat ka doon sa na gagawin mo yung isang pangako o tungkulin o kaya ay ugali na gusto mo ay ipakita doon sa isang tao o sa sino man. So ang example nito ay yung marital vows, 'di ba? Sa kasalan, merong vows ang mga nagpapakasal. At sinasabi nila na magiging tapat sila sa isa't isa, no? Sa kahirapan, sa kasaganaan, no? Hanggang sa paghiwalayin sila ng kamatayan. So, yan ang mga halimbawa na yan. At sa Biblia, meron ding halimbawa niyan. Hindi na natin babasahin, pero maalala nyo, ang dami-dami kasi. Kung tinitingnan ko, no, nung pinag-aaralan ko, ano ba yung mga vows na makikita natin sa Bible, ang dami. Mga pangako. Kaya siguro kung iisa-isahin natin, ubos ang oras natin dito ngayon. Pero mayroong halimbawa, si Hannah. Ang pangalan ay Hannah, na asawa siya ni Elkanah, no, hindi siya nagkakaanak. At sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung ako'y bibigyan mo ng anak, pinapangako ko, o meron akong vow, panata sa'yo, na yung anak kong yun ay ihahandog ko para maglingkod sa iyo sa templo doon sa Shiloh o sa Shiloh all the days of his life. At alam niyo kung sino yun? Yun ay si Samuel. Na mababasa niyo yung kanyang panata at pangako sa 1 Samuel chapter 1 verse 11. Now, dito sa kaso ng Numbers chapter 30, it seems na yung panata at saka yung sumpa o panunumpa, pinag-combine, pinagsama. Basahin natin, verses 1 and 2. Moses spoke to the heads of the tribes of the people of Israel, saying, This is what the Lord has commanded. If a man vows a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Merong dalawang bagay na gusto kong pansinin natin dito sa ating pong binasa, patungkol sa vows or patungkol sa oath. Unang-una, meron ditong sacredness in perspective. Sacredness in perspective. Ibig sabihin, napakasagrado ang vow. Sa Numbers chapter 30, pinapakita na tama lang at walang mali o valid. No? Kaya ginamit kong salita ay propriety. Tama at valid lamang na mag-vow ang isang tao. No? Kaya nga, dahil may vow ka, lalo na sa harapan ng Diyos, may regulasyon na dapat mangyari. At yung regulasyon na yon ang magpapatibay o magtitiyak na anumang vows na gagawin mo are not made arbitrarily. Hindi ito mababaw, hindi ito parang bigla lang pumasok sa isipan mo o lip service lang, kundi ito'y ginawa mo ng may intensyon at may direksyon at ng may gabay ng iyong commitment sa Panginoon. Parang walang pinagkaiba yan doon sa baptism, di ba? Binabautismuhan dito sa atin, nandito sa harapan ko, sa harapan sa paanan ko, yung ating baptistry. At maganda rin naman talaga kung ang baptistry nasa loob ng ating pong church building, kasi pwede niyong maalaala lagi. Diyan ako nilubog, no? Diyan ako nilibing. At diyan din ako inahon. Hindi ka naman nilibing at nilubog ng tuluyan, kundi ikaw ay inahon din. Pero ito ay nagpapaalala sa atin
na meron tayong identity kay Christ. Meron tayong kaisahan na sa ating Panginoong Kristo. Di ba? Pinaalala niyan. Kasi sa panahon na parang natutokso kang magkasala, parang natutokso kang sumunod doon sa mga nasain ng puso mo na hindi tama. Ang magpapaalala sa'yo, yung bautismo na pinagdaanan mo, na hindi ka na dapat bumalik doon sa ganong gawain. Sapagkat may kaisahan ka na kay Kristo sa kanyang kamatayan, na sumisimbolo ng iyong kamatayan din sa kasalanan. At may kaisahan ka na kay Kristo sa muli niyang pagkabuhay, na sumisimbolo na ikaw din ay dapat mamuhay ng isang taong binago ng Panginoon. Now, moreover, brethren, yung vows, especially sa lumang tipan, bahagi siya ng worship. No? So yung vows ay bahagi ng pagsamba. Psalms 116, verse 14, and then verse 17 to 19, basahin natin. Sabi sa verse 14, I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. And then verse 17, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all His people. In the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem, praise the Lord. So here, we find that vows are not just but a mere expression of promise, but it is a form of worship. It is an act of worship. The very fact that the object of vows is the God of heaven, it means you must regard it as sacred, and you should not treat this as trivial or light sa harapan ng ating Panginoon. So, makikita natin, unang-una, yung tinawag kong sacredness in perspective. Pangalawa, sincerity in purpose. As you see, mapansin natin, doon sa binasa sa ating kanina, the Lord is not making vow as compulsory. No, hindi niya pinipilit yung mga tao na gumawa ng kanilang pangako. Ito ay voluntaryo nilang ginagawa. Kaya, kapag voluntaryo nilang ginagawa, may instruction kagad si Moses. Anong sabi niya? Kung ang isang tao ay mamamanata ng kanyang panata sa Panginoon, o susumpa, o manunumpa ng isang sumpa sa harapan ng Panginoon, itinatali niya ang kanyang sarili sa kanyang pangako na hindi niya ito sisirain. Anong implikasyon? Gagawin mo ito ng merong mabuting layunin. Meron kang purpose. Ano yung purpose mo? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para magkaroon ka ng bahagi sa pagbibigay luwalhati sa Diyos at para sa ikabubuti ng iba, for the good of others. So there is a presumption of sincerity when a person is making his vow. Now, alam nyo, maraming ibang grupo ng pananampalataya na naniniwala na hindi daw dapat sa New Testament daw yung oath, saka yung vows ay hindi pinagbabawal kasi dapat yes or no lang. Yes or no, 'di ba? Kasi ang pinagbatayan nila niya yung Matthew chapter 5 verses 34 to 37 yata, at saka yung kay James chapter 5 verse 12 na sinasabi doon, huwag kayong susumpa na gagamitin niyo yung heaven, no? Yung Jerusalem, yung temple. Ang totoo, pag pinag-aralan mo ng maigi, hindi pinagbabawal yung panunumpa. Ang pinagbabawal doon ay, kasi ang mga Pariseyo, nung unang panahon, pagkasusumpa sila, halimbawa, mangangako sila, pag hindi nila ginamit ang pangalan ng Diyos o ang heaven, ang sasabihin nila, pwede namin i-violate yan. Pwedeng mababaw lang. Sa'yo lang naman ako nangako eh. Di ba? Hindi naman ako nangako sa Panginoon eh. Yun ang isang malaking pagkakamali. Sabi ni Jesus Christ, yung panunumpa mo sa langit at sa Jerusalem, pareho lang yun. Sabi niya ganun. Ang punto ron, nangako ka sa isang tao, nangako na rin niya sa Diyos. Kaya dapat tuparin mo. Ang gusto niyang sabihin, hindi ka dapat maging flippant, no? Hindi ka dapat maging rush sa iyong pagbibigay ng iyong pangako.
Hindi ka bababaw. Hindi ito frivolous vows o yung naglolokohan lang kayo. No? Yun ang sinasabi niya. Consider how many people nowadays break their marital vows. Di ba? Maraming mga mag-asawa, sinisira nila yung kanilang pangako sa isa't isa. Mangangakong magiging tapat at hanggang katapusan. Kitang-kita natin yan, lalo na sa mga Hollywood stars. Nagpakasal. Ngayon, sino ba yung nagpakasal ngayon pagkatapos ng ilang araw, naghiwalay? Nag-divorce kagad? Ang daming ganyan. Sila pa yung mga nandyan sa harap-harap mo, mga tinitingala, hinahangaan. Kitang-kita natin kung paano nagiging mababaw sa marami yung kanilang pangako sa isa't isa. Gayon din naman, maraming nangako na nag-profess sila, mga Christian na nag-profess sila na magpapasakop sila sa salita ng Diyos, and yet openly they disobey Him. Even within our church, dito sa SGCC, meron ng mga nadisiplina. Marami na. Mula pa ng sinimula ng iglesyang ito. Ito'y mga taong nangako. Nung sila'y maging miyembro ng iglesia, susunod sa Diyos, lalaban sa kasalanan, mabubuhay sila sa paraan na hindi nila sisirain ang kanilang patotoo. Along the way, nag-fall short sila. Bumagsak sila. At hindi nagsisi ng kanilang kasalanan at bumalik na sa mundo. Alam niyo mga kapatid, 2 beses sa Biblia binanggit yung salitang, do not put the Lord your God to test. Huwag niyong susubukin ang Panginoon. No? Hindi natin mako-confine ang Diyos sa mga expectation natin at sa pagtrato natin sa Kanya ng may triviality. Hindi natin siya maikakahon. Kung tayo ay hindi magiging totoo, ang nangyayari, lumalaban tayo sa Diyos. At kung lumalaban ka sa Diyos, ano sabi ni Jesus Christ kay Saulo doon sa daan ng Damasco, noong kinausap siya ng Panginoong Kristo. Sabi niya, alam mo ba ang ginagawa mo, Saulo? Sumisikad ka sa matalas na bagay. You are kicking against the goad. Ganun daw ang paglaban sa Diyos. Sumisikad ka sa matalas na bagay. Sinisipa mo yung matalas na bagay. Ano nangyayari sa pagsipa mo? Ikaw ang nasusugatan. Ikaw ang natatalo. Ikaw ang napapahamak. So, we have to be true to our promise. It is right to give our promise. The propriety of vows. We can see that in the scripture. But we have to be true. We should be desirous in fulfilling ano man ang ating ipinangako sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay isang consuming fire. Pangalawa, let's look at the parameters of vows. At ito, mas malaking portion dito sa chapter 30, yung pagbibigay ng mga panuntunan sa mga pangako. Ang focus ng chapter na ito, primarily, nakakagulat, ay para sa mga babae. Napansin nyo? So, hinighlight dito yung mga parameters pagdating sa mga panunumpa ng isang babae. Ibig lang sabihin dito, mga kapatid, ang pagtrato ng Biblia sa mga babae, katulad din ng pagtrato ng Biblia sa mga lalaki. Kasi sa marami, ang tingin nila, akala nila sa Bible, yung mga babae, mababa lang. No? Parang sila ay mga second-class people. Hindi. Pakikita natin, kung nagbigay ng Panginoon ng panuntunan sa mga lalaki, nagbigay din ng panuntunan sa mga babae. Ibig, pinapakita lamang na hindi tinitingnan ng Bible na ang mga babae ay weaker sex. Some may hold the view that women are inherently weaker than men, but in reality, it often tells a different story. Why? Because maraming mga babae ay nagpakita ng kanilang remarkable resilience and strength in the face of difficult challenges. For instance, mas maraming mga asawang babae ang iniwanan ng kanilang asawang lalaki. Tama ba? Meron ding mga babaeng nang iwan ng mga lalaki, asawa nila, pero mas marami
ang mga babae ang iniiwan. Nakita natin, may mga kwento ng pag-iwan ng asawang lalaki, pinabayaan niya yung kanyang asawang babae, pinangalan na siya ang mag-alaga ng kanyang mga anak, pero nakita mo na, napalaki niya, napag-aral niya, at kahit sa tindi ng kanyang kalalagayan. Isipin niyo mga babae, napaka-unique ng kanilang challenges, no? Kaysa sa ating mga lalaki. Kaya pahalagahan natin ang ating mga kababaihan. Iba ang hirap ng babae. Ang mga babae, may monthly period. Isipin niyo, magkaroon ka ng monthly period. Yung iba bang mga babae, meron pang, ang tawag doon, PMS ba yun? Premenstrual syndrome, na pagka sinusumpong ng kanilang, ano ba sa Tagalog nun? Dysmenorrhea. Talagang ang hirap na hirap. Yung iba talagang halos mahimatay na sa sakit. No? Minsan hindi na iintindihan ng mga lalaki. Ano ka ba? No? Iba yun eh. Iba yung kanilang nararamdaman. Isipin nyo, no? At in terms of physique, lakas, totoo namang mas malakas ang mga lalaki pagdating sa kalakasang physical. No? Pero, makikita natin, many women display extraordinary determination, courage, and strength of character. Remember that. However, we read na kapag daw ang babae ay nagbigay, no, ng kanyang, maingay na yung apo ko, no? Talagang, babae, kumukontra na sa pangangaral ang salita ng Diyos. No? Kapag ang isang babae daw ay nagbigay ng kanyang panata o ng kanyang panunumpa, pagkatapos minor pa siya, ibig sabihin, nandoon pa siya sa bahay nila. No? Yung anuman ang kanyang ipapangako o panata, kapag hindi nag-object yung kanyang tatay, mananatili yung mabisa. Dapat mangyari yon. Pero pag nag-object yung kanyang tatay, mapapawalang bisa ang kanyang pangako. Di ba? Ngayon, halimbawa, yung babaeng yon na single, na nagkaroon ng kanyang panata sa Panginoon, no? At hindi ito kinontra ng kanyang tatay, mananatiling mabisa yon. Tapos nag-asawa siya. Tapos kinontra ng kanyang asawa, yung dati niyang ipinangako noong siya ay single pa, yung kanyang pangako ay mapapawalang bisa. Pero kung hindi kinontra ng kanyang asawa, ito daw ay mananatiling mabisa at dapat itong tuparin. Halimbawa naman, kung nag-asawa siya, pagkatapos yung kanyang pinangako noong pa, hindi kinontra o hindi inobject ng kanyang asawang lalaki initially. Pero nung gagawin niya na, biglang pinigilan siya ng kanyang asawang lalaki. Ang sabi, nung binasa natin, yung asawang lalaki ang sisingilin ng Diyos. Nakita niyo yung yung series ng pagbibigay rito ng parameters ng Panginoon when it comes to vow or oath na ibibigay ng isang tao. Ano yung lesson nito? Ang hirap minsan hanapin ng lesson, ano? Naubos nga yung buho ko eh. Sa kakahanap ng tinuturo dito sa atin, ano? Unang-una, submission to male headship. That's the lesson. Submission to male headship. Male headship does not apply to every setting. Now, hindi ibig sabihin, yung authority ng isang lalaki ay i-apply sa lahat ng bagay. Kasi, dito sa Numbers chapter 30, mapapansin nyo, may mga pangako ang isang widow o yung isang babaeng balo o yung isang divorce na babae na nahiwalay na sa kanyang asawa, hindi na ito pwedeng kontrahin o baguhin ng ibang mga lalaki sa buhay niya. Hanggat walang relasyon sa kanya. Naintindihan nyo? So, hindi nasasakop ng lahat ang male headship. Hindi niya sinasakop ang lahat. Verse 9, basahin natin. But any vow of a widow or of a divorced woman, anything by which she has bound herself, shall stand against her. However, pagka ang isang babae ay nasa poder pa ng kanyang tatay, no?
nasa ilalim siya ng otoridad ng kanyang tatay. Kapag ang isang babae ay nag-asawa na, nasa ilalim siya ng headship ng kanyang asawa. Anong gustong sabihin dito sa atin? Kahit na ang isang babae, gusto niyang maglingkod sa Diyos. Gusto niyang magpagamit sa Diyos. Hindi niya pwedeng i-undermine yung headship ng kanyang asawa. Hindi niya pwedeng baliwalain yung headship ng isang lalaki na ibinigay na may otoridad sa kanya. Okay? So, gano'n na dapat na mangyari. Maging sa church. Sa church, ang sinasabi, dapat ang lalaki ang magiging tagapanguna ng iglesia. Hindi ang babae. Gusto kong maglingkod, pastor. May gift din ako ng preaching. Baka mas magaling pa ako dyan, no? Sa nagpe-preach dyan. Expository, gusto mo? Expound ko yung text na pinag-aaralan natin. Kaya-kaya ko yan. Maaaring magaling ka, pero ang sabi ng Biblia, hindi ka pwede sa iglesia na maging tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Diyos over sa mga lalaki. Okay? Isa sa mga highlighted news ngayong linggong ito, yung sermon ng isang babaeng bishop na si Marian Bade sa National Cathedral Prayer Service sa inauguration ni President Trump. Now imagine mo, isang babaeng bishop, pagkatapos sinabihan niya si President Trump ng oras na yon, Mr. President, maawa kayo sa mga gay, sa mga lesbian, sa mga transgender, sa mga transgender children. Alam niyo ba't niya sinabi yun? In light ng pangako ni Trump, na sa pamumuno niya, pipilitin niyang ibalik sa traditional way ang pag-aasawa, babae at lalaki. Hindi niya papayagang magkaroon ng magkasal. Yung babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki. Na kung gusto niyo gawin yan, huwag kayong magpakasal. No? Di ba sinabi niya ni Trump? Tapos andun yung isang babaeng bishop, pastora, parang kinokontra yung sinasabi ni Trump. Unang-una, mga kapatid, it is against the scripture for a woman to serve as a pastor or bishop. Diba? Siya mismo, yung kanyang kalalagayan, hindi ito isang kalalagayan ng karapatan. Wala na siyang karapatan doon sa kanyang kalalagayan. Sapagkat siya isang babae at paglabag yan sa salita ng Diyos. Pangalawa, klaro sa babaeng ito na hindi siya nagpapasakop sa salita ng Diyos na nagtuturo ng tinatawag na heterosexual relationship. Na ang pag-aasawa ay para lang sa babae at sa lalaki sa babae. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Greater dedication to His service must reflect greater devotion to the structures that God has established. That's including male headship in the home and male leadership in the church. Right? Second, pwede nating sabing lesson, not only submission to male headship, but safety under male headship. Isa sa mga susi o key responsibilities ng isang father at ng isang husband ay sa konteksto ng iglesia, yan ang pastor, sa konteksto ng tahanan, yung tatay, at yung asawang lalaki, anong responsibility niya? To protect. To give safety. To provide protection. Men are called to lead their families. Men are called to lead their families in worship and in the service to God. Dapat tinitiyak niya ang safety at well-being ng mga napaiilalim sa kanyang pangangalaga. Sa tahanan, ang tatay o ang asawang lalaki, hindi lang siya basta tatay na tinatawag na daddy, papa, tay. O, ano bang tawag nyo sa inyong edad? Yung iba ngayon, tawag na edad. Binabaliktad yung daddy. No.
Hindi lang basta tinatawag sila, kundi sila'y leader. Pero hindi lang sila basta leader, kundi leader sila sa larangang espiritual. No? Worship, leader sila. Responsibility yan ng mga tatay na hindi niya pwedeng i-relinquish. Hindi niya pwedeng sabihin, well, medyo, anak, no? Si pastor na bahala sa'yo. Di ba? Yung iba nga, ginagawang panakot pa ako eh. Oh, Diyos si pastor, lagot ka. Nagawa akong panakot. Sa kanya hindi takot, kay pastor takot. Tama ba yon? Father should be the leader. Similarly, in the church, male pastor must remain the spiritual leader within the church. And he should not delegate this responsibility to others. Masipag yung mga babae namin sa church, sila na lang ang maging leader. No? O yung asawa ko na lang. Iba, asawa nila ang leader, no? No, beba, may mga ganong simbahan, yung asawa, yung pastor, yung pastora, no? Mas magaling magsalita yung pastor eh. Sila masisipag eh. A father and a husband must first and foremost be worshipers. Modeling a life of devotion to God. Kaya nga, yung mga babae rito ang single, very crucial na kung kayo ay pipili ng mga mapapangasawa ninyong lalaki, no? Hanapin ninyo yung may takot sa Panginoon. Hanapin ninyo yung pwedeng mag-lead sa family ninyo sa worship. Huwag kayong tumingin sa itsura. No? Huwag kayong tumingin sa outward appearance. Mawawala rin yan katagalan. Tama ba? Saglit lang yan. Huwag niyong tingnan. Sige na, sasagutin ko ng ganda ng trabaho Hindi. Hanapin mo yung partner na totoong Christian, na mag-i-encourage sa'yo at tutulong sa'yo na lumago sa pag-ibig sa Panginoon. Yan ang isang dapat na mapangasawa. No? Huwag kang tumingin sa itsura. No? Yung iba, madalas din, itsura ang tinitingnan. No? Yan nga, ulitin ko, ang itsura, saglit lang yan. No? Mabilis lang nawawala. No? Maaring may nagtatagal. No? Diba? Diba, no? May mga nagtatagal naman. Pero yung mas marami, mabilis lang nawawala. Tingnan niyo itsura niyo 10 years ago. Tingnan niyo itsura niyo 20 years ago. Marami sa inyo, pag binalikan ang mga itsura niyo 10 or 20 years ago, ang nakita na ninyo, tatay niyo. No? Ang nakita niyo na nanay niyo. Wala na't ikaw. Wala na yung cute na katulad mo. Ganun lang yan Mabilis lang ang panahon. Hanapin mo yung taong tutulong sa'yo sa paglago mo sa Panginoon. The purpose of male headship in the home is not merely to exercise authority over women, but to ensure the welfare of the entire family. Diba? Kaya nga sabi rito, bakit sinasabi rito, nangako yung isang babae, yung batang babae, nangako, may panata ako, ganitong gagawin ko. Tapos, nung nakita nung tatay, teka muna anak, may objection ako dyan sa pangako mo. Halimbawa, pangako nung 14-year-old daughter aking panata na ihandog sa iyo, Panginoon, ang aming nag-iisang baka sa bahay. No? Yung nag-iisang baka, inaalagaan pa naman ng tatay mo yung para pag lumaki, maibenta nila nyo at pagkakitaan. Pinangako mo. Di, nag-iisang baka lang yun. Di ano mangyayari? Baka masira yung kabuhayan ninyo, wala kayong makain, or ano mangyayari in the future? Kaya papasok ngayon sa eksena yung tatay. Kasi sa tingin niya mukhang hindi okay. Pero pag okay, hindi siya papalag. Diretso mo yung pangako na yan. Dito makikita natin because ang trabaho ng lalaki, protection, safety. No? Yun ang dapat na mangyari. So,
ito ang gusto kong sabihin mga kapatid sa pagtatapos. Gusto kong bigyang diin na ang pagpasok sa anumang klase ng relasyon, whether it's husband and wife relationship, parent and child bond, o church membership, pagiging membro ng isang iglesia, ay nangangailangan ng panata, ng pangako. Such a vow is a form of worship. And we are called to remain faithful and true to what we have promised. Dahil ang Diyos, hindi lang siya Diyos na banal, siya ay Diyos tulad sa isang sumusupok na apoy. He is a consuming fire. Dapat nating kilalanin in one way or another na ganyan ang Diyos. Pero ito pa ang gusto kong sabihin sa pagtatapos, mga kapatid. Lahat tayo rito ay nag-violate na sa ating mga pangako. Di ba? Kung magiging totoo kayo, may mga pinangako kayong hindi nyo natupad. Kahit nangako lang kayo sa tao, sa Diyos na yun eh. Sa harapan na ng Diyos yun eh. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, huwag kang mangako sa sa Jerusalem, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang paa. Ito ang syudad. Huwag kang mangako sa lupa, itong tuntungan ng kanyang paa. So, hindi natin pwedeng takasan ng Diyos. Pero, aminin na rin natin, lahat tayo rito ay nag-violate na ng ating mga pangako in one way or another. At whether knowingly or unknowingly, consciously or consciously, deliberately or not deliberately, at ito ang isang malaking pagpapala. The greater comfort to know is that kung tayo na kay Kristo, safe tayo. Ang mga Israelita, tulad natin, prone to wander. Di ba? May kanta tayo rito na, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord. Take and seal it from thy courts above. We are prone to wander eh. Talagang ganun. Kaya mga Israelita, ganun. Kaya nga, we have a Savior. Si Jesus, hindi lang siya Redeemer, hindi lang siya mediator, siya ang perfect husband ng church. Siya yung perfect leader ng kanyang mga tao. Ang ating kaligtasan ay secure sa Kanya. Ang ating mana ay nakaasa hindi sa katapatan natin, kundi sa katapatan ni Kristo na naging tapat sa Kanyang tipan sa Ama. Si Jesus lamang ang ultimate promise keeper. Siya yung tinitingnan natin. Kaya nga, blessing din, no, mga kapatid. Mahina tayo, marupok. Pero kung tayo na kay Kristo, hindi tayo matatakot na mawala yung kaligtasan natin. Hindi tayo matatakot na baka bawiin ng Diyos kung ano man yung pangako niya sa atin. Hindi. Si Kristo kasi ang ating kinatawan. Pero dapat, pag naintindihan natin, lalo tayong maging tapat. Lalo tayong magsikap na parangalan ng Diyos at parangalan ang ating Panginoong Hesukristo. So understanding this truth should motivate us even more to remain true to our vows as Christians and members of His church. Para sa mga wala pa kay Kristo ngayon, para sa mga kausap ko rito na hindi pa mananampalataya, huwag kayong gumawa ng pag-antala. Maging bahagi na kayo ng pamilyang tinubos ni Kristo. Magsisi ng kasalanan. Yakapin si Kristo bilang tagapagligtas. Magpasakop sa Kanya bilang Panginoon. Huwag mo nang hintayin pa kung anong pwedeng mangyari. Lumapit ka na sa Kanya ngayon sapagkat laging safe ang buhay sa kamay ng Panginoon. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin sa umagang ito. Isulat mo ang lahat ng ito sa puso namin. At ito ay maging totoong pangako namin na kami ay maging tapat na susunod sa iyo hanggang katapusan. Mahirap, labanan, minsan ang mundo, ang kamunduhan, maging ang sariling kasalanan sa puso. Pero kung tutulungan mo kami, Panginoon, alam namin, magagawa namin ang lahat ng ito
sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa amin. Salamat sa aming Panginoon Kristo. Siya ang ultimate promise keeper. And because of Him, we are safe. Help us to be motivated all the more to be faithful in our vows bilang mga asawa, bilang mga anak, bilang mga member ng church. Tulungan mo kami at ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.